Inakala ng lahat na buntis ang isang 10 taong gulang na babae. Pero nung panahon na sana ng kanyang panganganak ay nadiskubre nila ang isang katotohanan kung ano nga ba talaga ang nasa loob ng bata. At nang ito ay kanilang makita, lahat sila ay nagulat. Ang istorya natin ay naganap noong taong 2002. Isang maganda at maliwalas na hapon ng linggo kung saan nakatira sa isang village si Lily at ang kanyang pamilya. Tumatakbo at nakikipaglaro ang batang si Lily kasama ang kanyang mga kaibigan. Halos marinig sa buong nayon ang tawanan nilang magkakaibigan, habang ang maliwalas naman na sinag ng araw ay sumasalamin sa maganda at malinaw na tubig ng sapa malapit sa kanila. Nang dahil sa ganda ng kanilang nayon ay talaga namang nanaisin ng kahit na sino ang tumira dito. Paano ba naman kasi napapalibutan ang kanilang lugar ng maaliwalas at makukulay na mga bulaklak kasabay ng magagandang mga puno at mapagmahal na mga hayop. Habang si Lily naman at ang kanyang mga kaibigan na sila Ben at Eva ay masayang tumatakbo palibot ng nayon. Naglalaro ng kung ano-ano mang mga laro na kanilang maisipan at sa isang pagkakataon pa nga ay nagkaroon sila ng paligsahan sa kung sino ang unang makakapunta at makakalangoy sa lawa. Sila ay puno ng pawis at kasiyahan habang tumatakbo sila pababa ng bangin at iniiwasan ang mga punong kahoy at malalaking mga bato na nasa lupa. Ilang mga sandali pang lumipas ay nakarating na nga sila sa lawa. Ang tatlong magkakaibigan ay huminto muna para makapagpahinga. Halos hinihingal pa rin sila at pagod na pagod sa ginawa nilang paglalaro. Nang biglang magsalita si Ben, ang pinakamakulit sa magbabarkada. Lily, Eva, nandito na rin naman tayo sa sapa. Kaya nyo bang lumangoy sa tubig? Sigurado akong hindi nyo kaya. Pangaasar niya sa dalawa niyang kaibigan na babae. Noong una ay nag-alinlangan muna ang dalawa na sila Lily at Eva. Ngunit kinalaunan, sabay-sabay silang tatlo na lumundag papunta sa tubig at nagkaroon sila ng masayang pagkakataon habang lumalangoy sa malamig na tubig ng lawa. Sa buong panahon ng kanilang paglangoy ay maririnig ang tawanan at masasayang pag-uusap nilang tatlo habang pinapalibutan sila ng malinis at malamig na tubig ng lawa. Napakaraming naisip na laro ng tatlong magkakaibigan habang sila ay lumalangoy dito. Sa isang pagkakataon pa nga ay nagkaroon pa sila ng swimming competition at hindi na nga nila namamalayan ay unti-unti na palang gumagabi at nagsisimula ng lumubog ang araw. Habang ang kalikasan naman na nasa paligid nila ay tila ba nakikisabay sa sayang nararamdaman nila. Maririnig kasi ang masayang huni ng mga ibon at ang pagsayaw ng sanga ng mga puno, dulot ng ihip ng hangin. At nang mapansin na nga ng mga bata na tuluyan ng lumulubog ang araw at ang kalangitan ay nagiging kulay orange at pink na, ay doon nila napagtanto na kailangan nilang makauwi. Kaya naman nagpaalam na sila sa isa't isa at ipinangako na magkikita sila sa sumunod na araw. Nang sa gayon ay mapagpatuloy nila ang masaya nilang paglalaro. Ang nayon na tinitirhan nila ay ilang mga milya ang layo mula sa malaking syudad. Napapagitnaan nito ng bundok at mga kagubatan. Habang ang nayon naman na tinitirhan nila ay talaga namang isang simpleng lugar lamang. Ang kanilang kalsada ay binubuo pa nga ng lupa, habang ang mga bubong ng kanilang mga bahay naman ay gawa pa sa talahin. Meron naman ng mga negosyante sa lugar na ito, pero ang mga negosyong nandito ay pagmamayari lang din ng mga residenteng nakatira sa nayon. Ngunit kahit na isang simpleng lugar lamang ito, ay talaga namang mararamdaman mo na welcome ang kahit na sinong pumunta dito dahil napakapayapa din ng kanilang nayon. Ang mga residente kasing naninirahan dito ay halos magkakakilala na simula noong mga bata pa lamang sila. Kaya naman tinatrato nila ang isa't isa ng puno ng pagmamahal at kabutihan. Habang si Lily naman, ang batang babae na nasa 10 taong gulang pa lamang, ay masayang namumuhay kasama ang kanyang mga magulang na sila Robert at Mary. Isa silang malapit at masayang pamilya. Maraming mga pagkakataon na nakakaranas sila ng problema o di naman ay kasiyahan. Pero kahit na anong mangyari ay lagi nilang sinusuportahan ng bawat isa. Katulad naman ng ibang mga bahay sa kanilang nayon, meron din silang simple ngunit malinis na bahay. Mayroong maliit na hardin si Robert kung saan dito niya pinapatubo ang mga gulay para makatulong na mapakain ang kanyang pamilya. Nagtatrabaho din si Robert bilang isang mangingisda
habang si Mary naman ang nagbabantay ng kanilang bahay at ng kanilang anak na si Lily. Hindi naman nagkulang ang mga magulang ni Lily na turuan siya ng mga importanteng bagay sa buhay, katulad na lamang ng pagmamahal at pagkalinga sa kanilang pamilya at kaibigan, at kung paano ang maging mabuti sa iba. Nag-aaral naman si Lily sa nag-iisang paaralan sa kanilang nayon, kasama ang kanyang mga kaibigan. Magkakasama nga din sila kung mamasyal sa magandang kalikasang nakapalibot sa kanilang nayon. Wala nang ang hihilingin pa ang pamilya ni Lily. At ito na ang buhay na pinapangarap nila, ang mamuhay ng simple sa isang nayon, malayo sa sibilisasyon. Ngunit nagbago ang lahat nang mapansin kasi ng mga magulang ni Lily na unti-unting lumalaki ang tiyan ng bata. Noong una, inakala ng mga magulang niya na isa lamang itong karamdaman na may kinalaman sa nutrisyong nakukuha ng bata. Ngunit sa pagtagal pa ng panahon, lalo pang lumalaki ang tiyan ng batang babae na nagdulot para lalo ding lumala ang pag-aalalang nararamdaman ng kanyang mga magulang. Kahit ang mga nakatira sa nayon ay nag-alala na rin para kay Lily. Hindi naman alam ng mga magulang niya kung ano ang gagawin. Kaya naman si Robert at Mary ay agad na dinala si Lily sa nag-iisang doktor sa kanilang nayon. Ito ay si Dr. Daisy. At umaasa sila na makakatulong ang doktor na ito para malaman kung ano nga bang nangyayari sa kawawang bata. Ginawa naman ni Dr. Daisy ang lahat ng kanyang makakaya. Nagsagawa siya ng ilang mga test kay Lily at ang resulta nito ay talaga namang umintriga sa kanya. Pero pinadala niya rin si Lily sa malaking syudad para magsagawa pa ng maraming mga testing sa bata. Ngunit pare-pareha lamang ang nagiging resulta. Ito ay talaga namang nakakaalarma. Kaya naman kinumpirma na ng doktor kay Robert at Mary na ang kanilang anak ay 6 na buwan ng buntis. Anong ibig niyong sabihin? Bata pa yung anak ko. Imposibleng mabuntis siya. Gulat na wika ni Robert habang nakahawak sa kamay ni Mary. Unti-unti nang gumuha ang mundo ng pamilya. Dahil sino nga ba naman ang mag-aakala na ang 10 taong gulang na si Lily ay mabubuntis? Bukod pa doon, ay talaga namang napakalaking panganib nito sa kanyang buhay. Agad na kumalat ang balita sa buong nayon tungkol sa pagbubuntis ng bata. At ang lahat ng tao sa kanilang bayan ay gustong malaman kung ano nga bang nangyari sa batang si Lily. Bawat isa ay nagulat at bawat isa ay gusto ng kasagutan. Nang malaman nga ng mga kapulisan ang tungkol sa kakaibang kaso ni Lily, ay napagdesisyonan nilang mag-imbestiga. Ngunit sa kasamang palad, ang unang sospek sa kasong ito na madidiin ay ang kanyang sariling tatay. Kaya naman, kinulong ng mga pulis ang tatay ni Lily na si Robert sa nag-iisang kulungan sa police station malapit sa nayon, habang patuloy pa lamang nilang iniimbestigahan ng kaso. Nang dahil dito, ay lalo lamang lumala ang sitwasyon sa pamilya ni Robert. Naiwan niya kasi doon si Mary at ang kanyang anak na si Lily na hirap na hirap. Lalo lamang lumala ang kanilang sitwasyon dahil sa kabila ng mahirap nilang pinagdadaanan ay doon pa nakulong si Robert. Pakiusap, huwag niyo pong kunin yung tatay ko. Pagmamakaawa ng batang si Lily habang umiiyak at sumisigaw. Ngunit ang pagdududa kay Robert ay talaga namang napakalakas at hindi na makontrol na para bang pag-agos ng ilog. Kahit pa sinasabi ng batang si Lily na walang kinalaman ng kanyang tatay at inosente ito, ngunit iba naman ang tingin ng mga tao sa kanilang nayon. At ngayon ay pinagdududahan na nila si Robert na dati nilang tinuring na kaibigan. Habang sa police station naman ay nararanasan ni Robert ang pinakamalalalang sitwasyon sa kanyang buhay. Bukod kasi sa pinagsususpetsa na siya sa isang karumal-dumal na krimen, ang iba pang mga preso na nakasama niya sa bilangguan ay nalaman din ang istorya tungkol sa kanyang anak. Kaya naman ay patuloy nilang tinatakot si Robert na gagawa nila ito ng masama. Kadiri ka! Wala kang kwentang tao! Sinong lalaki ang gagawa nun sa sarili niyang anak? Kung ako sa'yo, mag-ingat-ingat ka na. Kasi kami, hindi namin kinukonsente yung mga taong katulad mo. Baka bukas makalawa, may mangyaring masama sa'yo dito. Pagbabanta ng mga preso sa kanya. Labis ang takot na nararamdaman ni Robert, pero alam niya na isa siyang inosenteng tao. Kalokohan yan! Mahal na mahal ko ang anak ko at hindi ko siya kayang saktan. Inaakusahan niyo lang ako pero hindi niyo ako binibigyan ng pagkakataon na patunayan yung pagiging inosente ko. Ngunit kahit na anong pagmamakaawa ni Robert
sa mga presong nakakulong sa kulungan. Hindi naman maaalis ang katotohanan ng mga delikadong tao ang kanyang kasama. Kaya naman araw-araw ay binubugbog nila si Robert. Kadiri ka! Baliw ka ng lalaki ka! Yung mga taong katulad mo, ito dapat ang nangyari. Dapat lang sa'yo mabugbog araw-araw. Dapat lang sa'yong parusahan araw-araw. Ang gagalaiting wika ng isa sa mga preso. Pakiusap, tumigil kayo. Totoo ang sinasabi ko, inosente ako. Pagmamakaawa ni Robert. Ngunit humihinto lamang ang mga preso sa kanilang pag-aatake at panghaharas kay Robert sa tuwing dumarating na ang mga kapulisan. Araw-araw ay nagdudusa si Robert sa sakit na nararanasan niya sa kamay ng mga kriminal na kasama niya. Ngunit ang pinakamasakit na paghihirap para kay Robert ay ang nararanasan ng kanyang anak na babae. Kaya naman ang pinakahinihiling lamang ng kawawang lalaki ay ang makabalik na sa kanyang pamilya at makauwi sa kanilang tahanan. Nang mabalitaan nga ni Mary ang tungkol sa paghihirap na dinaranas ni Robert sa presinto, ay agad siyang pumunta sa police station at inutusan ng mga pulis na palayain na ang kanyang asawa. Ngunit walang nangyari. Pakiusap, napakabuti at inosenteng lalaki ng asawa ko. Nakakagawa kayo ng isang malaking pagkakamali. Kailangan nyo na siyang palayain ngayon. Pagmamakaawa ni Mary. Pasensya ka na, Mary. Gusto namin na maniwalang inosente talaga si Robert. Sa katunayan nga niyan, halos kasabayan namin siyang lumaki pero hindi namin siya pwedeng palayain lang ngayon hanggat hindi nakikita ang totoong salarin sa kaso. Si Robert pa rin ang aming prime suspect at mananatili siya sa custody namin hanggat hindi natatapos ang investigasyon. Sana naiintindihan mong nag-aalala lang din kami at gusto lang namin ang mabuti para sa kapakanan ng lahat ng mga kabataang naninirahan dito sa nayon. Gusto lang namin na maging ligtas sila. Pasensya ka na. Pero ganoon ang pagtakbo ng batas at wala kaming magagawa tungkol dun. Pagpapaliwanag ng pulis sa kanya. Kaya naman ang kawawang si Mary ay umalis sa police station nang umiiyak at talaga namang walang makakatulong sa kanya. Wala na rin siyang lakas para harapin pa ang buong problema ng siya lang mag-isa. Buntis na ang anak niya at nakakulong pa ang asawa niya. Habang ang mga tao naman at residenteng naninirahan sa nayon ay kalimitang nagtatalo-talo. May mga nagsasabi na maaaring inosente nga si Robert. Ngunit meron din naman ang nagdududa tungkol sa karakter ng lalaking ito. Kaya naman umabot na sa punto na may mga tao na pumupunta sa labas ng police station at nagwewelga upang makahanap ng kasagutan tungkol sa nangyari kay Lily. Samantala, nag-aalala at nagugulat naman si Dr. Daisy sa sitwasyon ng pamilya ni Lily. Kaya nagbigay siya ng suggestion sa mag-ina na gumawa ng paternity test sa madaling panahon na may panganak ang batang daladala ni Lily. Sa pamamagitan nito ay malalaman kung si Robert nga ba ang tatay ng dinadalang bata ni Lily at kapag napatunayang hindi siya ay matatapos na kagad ang lahat ng paghihirap ng lalaki. Agad namang pumayag ang mag-inang si Mary at Lily. Masaya sila at na-excite na makabalik na ang padre de pamilya nila at mapatunayan na inosente nga ito. Habang si Lily naman ay hindi naiintindihan ng buong pangyayari at kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Pero alam niya na ang paghihirap na nararanasan ng kanyang mga magulang ay dahil sa kung anumang bagay na lumalaki sa kanyang tiyan. Puno ng takot at pangangamba ang nararamdaman ng kawawang si Lily. Hindi na rin kasi siya pinapayagan ng nanay niya na makalabas upang makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Hindi na makatakbo pa si Lily papunta sa lawa at hindi na rin siya makapasok sa eskwelahan. Pakiramdam niya ay nakakulong siya at ginugugol niya lamang ang buong araw niya sa kanilang bahay nang hindi siya pinapayagang makapaglaro. Ang gusto niya lang naman kasi ay muling makita ang kanyang tatay at muling makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Sa katunayan yan ay hindi niya maintindihan kung bakit ang bilis ng paglaki ng kanyang tiyan at bakit hindi pa rin nakakauwi ang kanyang tatay dahil dito. Mama, ano bang mali sa akin? Bakit hindi na ako pwedeng makalabas ulit dahil sa tiyan ko? May sakit ba ako? Curious na tanong ni Lily sa kanyang nanay. Wala kang sakit anak. Nagkakaroon lang ng kaunting pagbabago sa katawan mo, pero magiging mabuti rin ang lahat. Ang kailangan mo lang gawin ay magpahinga ng ilang mga linggo at babalik na ulit sa normal ang lahat. Ginagawa ni Mary ang lahat ng kanyang makakaya
para kahit papaano ay maitago kay Lily ang sakit ng katotohanan na dinaranas niya. Ngunit hindi sapat ang mga sinabi niya para masagot ang mga katanungan ni Lily sa kanyang isipan. Ma, hindi ko po maintindihan kung anong nangyayari sa akin. Sobrang sakit po ng tiyan ko. Ano po bang mangyayari sa akin, ma? Wika ni Lily habang nanginginig-nginig pa ang kanyang boses. Sinubukan namang ipaliwanag ni Mary sa kanyang anak na babae na sumasakit ang tiyan niya dahil mayroong maliit na sanggol sa loob nito at hindi niya na kailangan pang matakot dahil normal lang naman ito na mangyari. Huwag kang mag-alala, anak. Meron lang maliit na sanggol sa tiyan mo at magiging maayos din ang lahat. Sa ngayon medyo sasakit lang yan ng kaunti pero sinisigurado ko sa iyong mawawala din naman ang sakit at paglabas ng bata ay aalagaan natin yun ng puno ng pagmamahal. Saad ng nanay ni Lily habang marahan ng umingiti. Pero hindi niya may tatanggi na patuloy pa rin ang misteryo. Nasa kabila ng pagpapalakas niya sa kanyang sarili para sa kanyang anak, hindi pa rin maiwasan ni Mary na mag-isip kung sino nga ba ang responsable sa lahat ng ito. Sino ang halimaw na gumawa nito sa kanyang anak? Maghapon kung umiyak si Mary at iniisip kung kailan nga ba matatapos ang bangungot na nangyari sa kanilang pamilya. Wala rin naman kasing eksplanasyong masabi si Lily tungkol sa nangyari sa kanya. Ilang beses na sinubukan ni Mary na kausapin ng masinsinan ng kanyang anak na babae. Ngunit kahit ang bata ay tila ba hindi naiintindihan ng sitwasyon. Hindi ko po maintindihan, ma. Wala naman pong gumawa sa akin ito. Sadyang bigla lang pong lumaki yung tiyan ko ng sarili niya lang. Sagot ng bata habang namumugto ang mga luha sa kanyang mata. Alam ni Mary na may kakaibang nangyari pero hindi niya alam kung paano niya papaaminin ang katotohanan sa kanyang anak. At sa kasagsagan nga ng huling mga buwan ng pagbubuntis ni Lily, ay ginawa ni Mary ang lahat para makapagpahinga ang kanyang anak na kung saan ay mga magagaan na aktibidad at trabaho lamang ang kanilang ginagawa katulad ng pagluluto at pagtatahi ng magkasama. Lily, bakit hindi tayo mag-bake ng cake ng magkasama? Masaya yun. Suggestion ni Mary sa kanyang anak. Masaya naman si Lily na nagkakaroon siya ng pagkakataon na makasama at makabanding ang kanyang ina. Ngunit sa kaparehang pagkakataon ay nakakaramdam pa rin siya ng pangamba dahil hindi niya talaga alam kung ano nga ba ang susunod na mangyayari. Paminsan, sa kalagitnaan ng gabi, ay bigla na lamang sisigaw si Lily dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Ano po ba talagang nangyayari sa akin, mama? Bakit ganito po yung sakit na nararamdaman ko sa tiyan ko? Pag-iyak ni Lily na naghahanap ng kasagutan tungkol sa kanyang nararanasan. Habang si Mary naman ay gusto ring umiyak sa tuwing nangyayari ito sa kanyang anak. Ngunit kailangan niyang magpakatatag para sa bata. At lagi lamang nitong tinitiyak kay Lily na lilipas din ang lahat at magiging mabuti din ang kalagayan niya. Magiging maayos din ang lahat, anak. Lilipas din niyang sakit. Magiging okay ka rin. Magiging okay din tayo. Nandito lang ako. Wika ni Mary ng puno ng pananalig. Talaga namang kaawa-awa ang nanay na si Mary at kaawa-awa rin ang kanyang anak. Grabe ang sitwasyon na nararanasan nila. Sa kabilang dako naman, maging si Robert ay matinding paghihirap din ang nararanasan araw-araw sa bilangguan habang sinusubukan niya na patunayan ang kanyang pagiging inosente. Araw-araw ay bangungot para sa kanya. Ang ibang mga preso kasi ay araw-araw pa rin siyang tinatakot. Tinatawag siya na isa siyang halimaw at sinasabi na araw-araw nila itong papahirapan. Pero regular din naman na nakakakuha at nakakatanggap ng liham si Robert mula sa kanyang asawa na sinasabi at kinukwento sa kanya ang sitwasyon ng kanilang anak. Nababalitaan din ni Robert kung gaano nakalala ang pinansyal nilang aspeto sa pamilya. Lalo na at si Robert lamang ang nagtatrabaho noong hindi pa siya nakulong. Pero ngayong nasa bilangguan siya ay wala nang mapagkuhanan ng pera ang mag-ina. Pakiramdam ni Robert ay dinaya siya ng tagana. Inakusahan kasi siya ng isang bagay na ni sa panaginip niya ay hindi niya makakayang gawin. Lahat ng mga tao ay tinatawag siyang isang halimaw at hindi niya may tatanggi na napakasakit nito para sa kanya. Tuwing sumasapit ang gabi, matapos siyang bugbugin ng mga preso, ay mahinang umiiyak si Robert habang iniisip ang tungkol sa pagdurusang dinaranas ng kanyang anak at kung paanong wala siya doon sa sitwasyong pinakakinailangan siya nito. Paano to nangyari lahat?
Sino nga ba talaga ang totoong halimaw? Sino may gawa nun sa kawawa kong anak? Ang isang paraan lamang kasi para makausap ni Robert ang kanyang pamilya ay sa pamamagitan ng mga liham. At isa sa mga liham na iyon ay sinulat niya na, Lily, pasensya ka na at hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makasama ka ngayon. Pero sigurado naman ako na aalagaan ka ng nanay mo. At kapag nagkasama-sama na ulit tayo ng buong pamilya, gagawin ko ang lahat para makabawi sa'yo. Alam ko na isa kang matapang na batang babae at alam ko na makakayanan mo lahat ng to. Pakiusap, huwag kang sumuko. Mahal na mahal ka ni Papa. Magiging maayos din ang lahat. Habang lumilipas ang araw ay palapit na rin naman ng palapit ang panganganak ni Lily. Habang ang lahat naman ng residente sa kanilang nayon ay nagtulong-tulong para tulungan ang pamilya niya. Ito ay isang sandali ng tensyon para sa lahat. Lahat kasi ng mga kapitbahay at kakilala nila ay nag-organize ng donation para sa mga pangangailangan ni Lily, habang si Dr. Daisy naman na magsasagawa ng operasyon sa panganganak ng batang si Lily ay hinanda na rin ang lahat ng mga kinakailangan niyang equipment. Talaga namang handa na ang lahat para sa kinakailangan ng maselan na panganganak ng bata upang ito ay maging ligtas. Nakiusap din ng doktor na si Lily sa kanyang makakilala pang ibang mga doktor na magbigay ng mga kinakailangan niyang medical supplies. Totoo naman na pahirapan ang medical care at paghahanap ng maayos na equipment para sa nayon na ito. Ngunit sa tulong ng lahat ay nabigay naman nila ang lahat ng mga kinakailangan ni Lily para sa paparating nitong operasyon at maayos na panganganak. Huwag kang mag-alala, Mary. Lahat ng kinakailangan ni Lily ay naririto na. At ako naman, pinapangako ko na gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para maging maayos ang operasyon. Ako ang bahala sa anak mo. Pagpapangako ng doktor habang tinitiyak sa nanay ni Lily na si Mary na magiging maayos din ang lahat. Lahat ay nakakaramdam na ng tensyon tungkol sa malapit na panganganak ni Lily. Lahat ng mga residente sa nayon ay nananalangin para sa bata at para sa kaawa-awa niyang pamilya na labis na ang pagsubok at paghihirap na dinaranas. Gagawin namin ang lahat ng posible naming magawa para matulungan at mabigyan ng komportableng sitwasyon si Lily. Ipapanalangin namin siya. Wika ng isa sa mga kapitbahay nila. At sa wakas, dumating na nga ang pinakahinihintay nilang araw. Sobra pa sa nerbiyos ang nararamdaman ni Mary. Ang buong komunidad ay nagsama-sama para suportahan ang pamilya nila. Labis na pangangambang nararamdaman ni Mary at Robert. Samantalang ang batang si Lily naman ay hindi pa rin naiintindihan kung bakit nagkakagulo ang kapaligiran. Ang buong nayon kasi nila ay nagkakandara pa na. Lahat ng mga tao ay gustong malaman ang tungkol sa mangyayari sa batang si Lily at kung ano ang mangyayari sa kanyang hinaharap. Maraming mga taong nagsisiksikan sa ospital at curious na makita kung ano nga ba ang kahihinatnan ng istoryang ito. Paunti-unti ay dumami at kumapal ang mga taong naghihintay sa labas ng ospital hanggang sa isang malaking grupo na nga ng mga tao ang nakikiasyoso sa labas. Ang kapaligiran ay napuno ng tensyon at antisipasyon habang ang tatay naman na si Robert ay nasa police station pa rin at hindi na rin mapakali sa nerbiyos na kanyang nararamdaman. Hindi siya makapaniwala na wala siya sa pinakamahirap na pagkakataon sa buhay ng kanyang anak. Pero alam niya rin naman na mareresolba din ang lahat ng mga pangyayari sa kanilang buhay kapag nalaman na ang resulta ng paternity test na gagawin matapos manganak si Lily. Habang si Dr. Daisy naman at ang kanyang team ng mga nurse ay handa na para tanggapin si Lily sa ospital. Lahat ng mga tao sa kanilang nayon ay naiintriga na tungkol sa 10 taong batang babae na nabuntis at malapit ng manganak. Halos lahat sa kanila ay tinigil ang pang-araw-araw nilang trabaho para malaman kung paano magwawakas ang kwento ng bata. Hinahanda na si Lily para sa isang cesarean section dahil nga sa kanyang edad ay siguradong hindi siya makakasurvive kung isang natural na panganganak ang gagawin sa kanya. Maya-maya pa ay dumating na nga si Lily at Mary sa ospital habang ang batang si Lily ay kaawa-awang hindi pa rin naiintindihan kung ano nga bang mangyayari sa kanya. Pero ang kanyang nanay naman na si Mary na namumugto na ang mga luha ay pinapanatili ang kanyang katatagan para sa kanyang anak. Pumasok na si Dr. Daisy sa kwarto para simulan na ang procedure. Tinitigan niya si Lily
habang sinusubukan na palakasin ang kalooban ng bata. Una, bago tayo magsimula, i-examine muna kita para lang makasigurado ako na walang mali sa'yo. Pagpapaliwanag ng doktor sa bata at sinusubukan niya na panatilihin ang kalmado niyang boses. Ngunit walang mag-aakala sa kung ano ang mga susunod na mangyayari. Nang examinin na kasi ni Dr. Daisy ang batang si Lily, ay sobra siyang nasurpresa. Pinakausapan niya ang lahat na pumasok sa kwarto at examinin din ng bata ng masinsinan, nabalot ng katahimikan ng kapaligiran at ang loob ng operating room, habang ang doktor ay ine-examine ng masinsinan ang batang si Lily. Hindi naman mapakali si Mary, at ang tensyon na bumabalot sa loob ng kwarto ngayon ay lalo lamang lumalala. At matapos nga ang ilang mga minutong katahimikan, nagsalita na ang doktor. Walang bata. Hindi buntis si Lily. Anong ibig mong sabihin na hindi buntis ang anak ko? Anong walang bata? Hindi makapaniwala namang saad ni Mary. Lahat ng mga tao sa loob ng kwarto ngayon ay nakaramdam ng kalituhan at pagkagulat tungkol sa bagong impormasyon na kanilang nalaman. Habang ang doktor na si Daisy, na naguguluhan rin, ay napagdesisyonan na magsagawa ng isang emergency ultrasound. Muli ay nagsimula ng maghanda ang medical team habang ang tensyon ay patuloy pa rin bumabalot sa kabuuan ng kwarto. At nang simulan na nga ng doktor ang ultrasound ay naging klaro lamang ang lahat na ang tiyan ng batang si Lily ay napupuno lamang ng liquid at walang kahit na anong bata. Ngayon isigurado na ako. Wala talagang sanggol. Saad ng doktor. Ano? Tanong ng lahat ng mga taong nasa loob ng kwarto. Anong nangyari, Mama? Nagtatakang tanong naman ng batang si Lily na hindi rin naiintindihan ang sitwasyon. Habang iginiit naman ni Dr. Daisy na dalhin ni Mary si Lily sa malaking syudad para sa series ng mga test upang madetermina nila kung ano nga bang nangyayari sa kanya. Pumayag naman si Mary sa suhestyon ng doktor at umalis ang dalawa sa ospital nang walang kahit na anong idea kung ano nga bang mga susunod na mangyayari. Nasaan yung bata? Anong nangyari? Tanong ng mga nagchichismisa ng mga tao na nagtipon-tipon sa harap ng ospital nang makita nila na lumabas si Mary at Lily na walang kahit na anong sanggol ang daladala. Pero katulad nga ng nirequest ng doktor sa kanila, agad na pumunta si Mary at Lily sa malaking syudad at sumailalim si Lily sa iba't ibang mga uri ng testing sa kanya. Ngayon, ang kailangan na lamang nilang gawin ay ang maghintay para sa resulta. Lahat naman ng tao sa maliit na lang nayon ay nagulat sa revelasyon na ang batang babae ay hindi pala buntis. At ang balitang ito ay lalo lamang nagparamdam sa mga tao ng kuryosidad at nangangati na silang malaman kung ano nga ba talaga ang nangyari sa kawawang bata. Pero sa wakas, dahil sa balitang wala talagang laman na bata sa sinapupunan ng batang si Lily, napatunayan na nga ang pagka-inosente ni Robert. Ngayon ay malaya na siyang makakauwi sa kanilang bahay. Nabalik na rin ang kanyang dangal sa kanilang komunidad. At ang lahat ng mga tao ay nakaramdam ng pagkakonsensya dahil sa pagsubok at paghihirap na dinanas ng kawawang si Robert. Pero ang pananabik ay nagpatuloy lamang sa buong nayon. Lahat ay nasasabik ng malaman ng katotohanan. Ilang mga araw pa nga ang lumipas at dumating na nga rin ang resulta ng test na isinagawa kay Lily. Agad na ipinatawag ni Dr. Daisy si Lily at ang kanyang mga magulang sa kanyang opisina para ibahagi sa kanila ang balita. Sa wakas, hawak-hawak na yung resulta. Paunang saad ng doktor habang nakatitig sa nangangambang mga mukha ng mga magulang ni Lily. Ngayon, siguradong malalaman na natin kung ano nga ba talagang nangyari kay Lily. Napabuntong hininga sina Robert at Mary habang naghihintay sa isa sa pinakamalaking revelasyon sa kanilang buhay. Ayon sa resulta dito, si Lily ay nagdanas ng ascites o mas kilala ito sa tawag na pot belly o di naman kaya ay beer belly, saad ng doktor. Ito ay isang kondisyon na kung saan yung mga fluid ay nakokolekta sa espasyo ng tiyan ng pasyente na pwedeng magresulta sa iba't ibang mga medical condition. Pagpapaliwanag pa niya. Habang si Mary naman na nag-aalala ay nagtanong, pero paano tong nangyari at bakit mo inisip noong una na buntis siya? At dahil doon ay nagpaliwanag ang doktor sa kanya.
Well, it's very likely na na-infeksyon ng kung anumang parasite si Lily kaya nagkaroon siya ng ganitong kondisyon. Maaaring nangyari ito dahil hindi naging malinis yung kapaligiran ginagalawan ni Lily. Matatandaan kasi na may hilig maglaro si Lily sa isang sapa kasama ang kanyang mga kaibigan. Pero ang sapa na ito ay hindi naman masyadong nalilinisan na sa paglipas ng mga panahon at maaaring dito niya nakuha ang kanyang karamdaman. Ang sakit niyang ito ay nagdulot para lumaki at lumobo ang kanyang tiyan na nagdulot para magmukha siyang isang buntis na babae. Pasensya na kayo pero umamin yung nurse ko sa akin na nagkamali daw siya ng blood sample na tinesting noong araw na nagpatest dito ang anak niyang si Lily. Napagpalit niya ang blood sample sa buntis na babae. Kaya naman inakala namin na buntis si Lily. Pasensya na kayo sa napakalaking pagkakamaling nagawa namin. Nakausap naman na namin yung nurse at gagawin ng ospital para maparusahan yung pagkakamaling nagawa niya. Pagpapaliwanag ng doktor sa pamilya. Maiiwasan sana ang buong sitwasyon na ito kung hindi lamang sana nagkamali ang nurse at napagpalit ang blood sample ni Lily at ng isang buntis na babae. Muli ay nanghihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng paghihirap na binigay namin sa pamilya ninyo. Huwag kayong mag-alala. We will compensate you. Pagpapangako pa ni Dr. Daisy. Pero sa ngayon, ano po bang pwede namin gawin para matulungan yung anak namin? Pag-aalalang tanong naman ng tatay na si Robert. Kailangan ni Lily ng ilang mga gamutan. So ang gagawin natin ngayon, ibibigyan ko si Lily ng ilang mga gamot para malabanan yung infection at kailangan yung pumunta sa ospital ng ilang mga beses para maubos natin yung fluid na nasa tiyan niya. Pero huwag kayong mag-alala. Magiging maayos din yung anak ninyo. Pagpapangako ng doktor. Ngayon ay magaan na ang kalooban ng mga magulang ni Lily nang malaman nila na magiging maayos din naman ang sitwasyon para sa kanilang anak. Mabilis namang kumalat ang balita tungkol sa sakit ni Lily at lahat ay agad na nalaman ang maruming kondisyon ng kanilang lawa kung saan sila nakatira. Kaya naman alam nila na kailangan nilang gumawa ng paraan nang sa gayon ay wala nang magiging susunod na mabiktima ang sakit na puminsala sa kawawang si Lily. Kaya naman napagdesisyonan nilang linisin ang sapa. Ilang mga panahon pa nga ang lumipas ay bumalik na sa normal ang kanilang nayon. Nakatanggap din naman si Robert at ang kanyang pamilya ng compensation na pinangako sa kanila para sa paghihirap na kanilang naranasan dahil sa pagkakamali ng ospital. Hindi nagawang makapagtrabaho ni Robert noong mga panahon na nasa kulungan siya. Kaya naman, isang malaking halaga ang kanilang natanggap. Ginamit naman ni Robert at Mary ang pera para sa pagpapagamot ng batang si Lily at para magkaroon na rin ito ng magandang kalidad ng buhay. Matapos nga ang ilang linggong gamutan, sa wakas ay tagumpay na nakarecover si Lily at nakabalik na rin siya sa kanyang pag-aaral. Nakapaglaro na rin siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa kabutihang palad, nagpatuloy sa pagiging isang masayang bata si Lily. Ito ay sa tulong ng maingat na pag-aalaga sa kanya ni Mary at maingat na pagpapaliwanag na rin sa kanyang anak tungkol sa mga nangyari. Kaya naman hindi nagdanas ang batang babae ng kahit na anong trauma. Naging matagumpay ang recovery process ni Lily at ang kanyang pamilya ay naging mas malapit lamang sa isa't isa, lalo na ang kanilang nayon. Kaya naman, ngayon na alam na ng mga taga-nayon ang tungkol sa karumihan ng kanilang lugar at ng kanilang sapa, ay ginawa nila ang lahat at nagtulong-tulungan sila para mas mapaganda ang kalidad ng kanilang pamumuhay sa nayon. Ang kakaibang istoryang ito ni Lily at ng kanyang pamilya ay talaga namang umantig sa puso ng marami na nagdulot para ang kanilang nayon ay matuto na ipagpatuloy ang pagmamahal sa isa't isa at hindi basta-bastang hatulan ang mga taong hindi pa naman napapatunayang nagkasala. At sa tulong ng nangyari sa batang si Lily ay nagkaroon sila ng panibagong pagkakataon para magkaisa at magkaroon ng pag-asa na nagpabago naman sa buhay ng bawat isa magpakailanman. Kaya kung nagustuhan mo ang ating istorya, ay huwag mo namang kalimutang mag-like at pindutin mo na rin ang subscribe button.